kay moabot ang adlaw na pasudungan niya kamo. Itugyan niya ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan, kay may kabalaka siya kaninyo. Pagpantay o pagpukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga si Satanas, nagalibot-libot sama sa leyon nga nagkulog o nangitag tungkulong. God bless the reading of His word. All Praise be to God. May butag sa matag usa. Amen. Kumusta? Kumusta ang pulong ni Lord sa taong? Amen. Hallelujah. Dapat na tayo sa puno. Dito, kumusta naman ka, Day? Kumusta man yung mga kuanday? Mga kuanday, mga dong. Dapat kumusta ang pulong na iyong naramdaman. Amen? Amen? Dapat na ay kanang changes pa sa tuwang pagpangumusta. Kaya kinahanglan so isip anak sa buhay na Diyos. Ang pulong niya at huwag yung kinabuhi. Kaya sa tinuod lang, ang espirituhan na bahin na ito atong i-connect. Kaya payag rani ang ato ang lawas. Kaya kung nakakonek ang ating espirituhan na bahin, manifest din na siya sa ato ang lawas. Amen? Thank you, Lord. Akong yan matagusan sa pagbalik o pagpanulo. Ang Ginoo ginanasayon sa matagusan na sitwasyon karon. Matagusan na paningganan, kasing-kasing ako ang mga. Sige, deklarahin inyong katapat sa walang ito. Thank you, Jesus. Yes, Lord, the life of our Diyos. Salamat, Lord, sa matagusan na ito. Ito ang inyong katapat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa kinabuhi sa kong isuon, Lord God, na sinulang kita, Lord God. Ikaw ka bless, Lord God. Connect, Lord God. Sa pamilya, Lord God. Desire siya. Sa kanila, Lord God. Ibigay yata, Lord God. Yan, sumamot, Lord God. Salamat, Lord God. Lord, na mensahe hinang yung Lord God, tagal yung teachable heart. Salamat kayo ikaw yung sentro, Lord God, yung mabita, itong sentro yung sa kanilang Lord God. Wala yung flesh na mag-glorify, kundi ikaw lamang, Diyos ikaw, ikaw ang tapusok ang ayan, Lord God. Lord, sa mga pagpadayong Ginoo, Lord God, ng mga Espiritu, patagin yung panapot, knowledge, wisdom, revelation, kaghatan, Lord, huga o Diyos, magpakpa, Ginoo, karantaknaan, Ginoo, to deliver your word, Ginoo, sa iyong patawnan, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, na kalimpulong, matag ang kabaguhan, kalimpulong, matag ang kagawasan, Lord, malanay ang angay, malanay, Ginoo, mabuak ang angay, mabuak o Diyos. Kay Lord, tinuha yun na mo, Ginoo, na ikaw makakupan ang sa kalimpulong. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat sa kalinaw, kalipay, o kadabugan ng ihatag sa mga sa nalaybong ka, tanang dumog o kimada, lamang tayo mo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Katong last Sunday, ang message na ihatag ni Lord, ato na adlaw, igsoon ginamnam din ako. Kinsay nagdamnam sa pulong ito sa Lord. Amen. Kaya galing, nangumusta ko ba? Kumusta man ko, wali atong Sunday. Dili ba yaktanan na kami memorize or naka-remember. Pero nga namang mga sitwasyong mga tawhanon, mag-ginatawahan. Mga pagbating tawhan, hindi na ito makalimutan. Munang gidasig ko sa Ginoo ba na dapat natagan ninyo value ng tulong.
Kaya ang tao dili mabuhi sa paglamang apan sa pulong ng nagkitan. Amen. O sa tinuod ang tinuod na kita, mao man gyud ang kalag. Na mao gyud dapat ato atinganon. Hindi so ginamnam kaayo nako. About to kang katong oray na praise God kay nakapadyo na kailan ko. About kang Queen Sheba. So, ako lang i-ano ha. Gibati gyud nako ba na ang kabukaton, ang tinguha niya, ang kauhaw niya sa kaalam ni travel o sa to tungha sa kalibutan mo ka brighter naka-remember the praise God tungha sa kalibutan kanang na-overwhelmed jud ko pa na ganing ako adyong ginamnam Lord tungha sa kalibutan sa una Lord wala pa yung plano wala kay masakyan na makainom kag comfortable ka ng saan wala pa po sa unang ways o Google Map siguro no imagine ako basaang siguro sila permanente o what pila na ka kilometro or miles ay dito lapit siguro pinamay kompas pero lahit ra gyud karon igsoon wala pa mo kabantay na ginapasayon na ni Lord ginapasayon na niya kay gusto niya na makabot ang tanan pero mas ipag-ipasayon nga naman yung dili man yun ang tanan imagine ba si Queen Sheba ang preparation niya dili lang kayo na preparation na maglakaw siya dito nagdala ka siya sa tubo mga gasa na pwede na i-offer unsa yang tinguha ang kaalam pero karon na panahon we are so blessed ato ba nang nabati nag-knock the door na si Lord sa to ang matag usa na kasing-kasing siya na mismo ang libiyahe gibiyaan ang langit para lang ikaw ako makabato ng kaluwasan ato lang dahil ng pumbuhay na Diyos atong sagtimbang dili basta-basta ang sakripisyo buhat na minsan ay isuon na sandi na kailan dito by Lord hapit na nagkamuban imuha na yung ibuhos sa tanan pero dino pero manong di pa makatuman ang tao si Lord na ang nag-offer siya pa ang libalibaran kung sa may sakripisyo na imuhang ihatag isuon like Queen Sheba. Ako yung ginamnam na isuon. Dili yun na ako makalimutan. Mas asa ko, magsigigid ko ka ng pamalan ng Lord. Yun sa ni Queen Sheba. Ano na aman siya iyon ato na kasing-kasing. Kung sa man yun ang kalainan na ako karon. Ang kalainan na ako karon. Sa yun na kaayo. High-tech na kaayo tungkol sa technology. Pero nagkagahi ang kasing-kasing. Nakaimot ko Lord kung igyot din sa kasing-kasing ni Queen Sheba. Na willing ang sakripisyo. Willing biyaan ang iyahang throne. Kaya pwede ka siyang hindi na makabalik. Laliman ka, tunga sa kalibutan ni biyahe. 1 hour, 15 minutes, di na magalita ka focus. Di na ka concentrate at nilakhan ako mga lakaw. Lord, bilang makaibig ka ba, Lord, change our mindset. Hindi mo katapat, i-change yun yung mindset. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang kaalam na gitinuma ni Sheba na anak sa Lord. Baoy, usang loob ni Buto. Daliman ka, nagpadala din sa hero para isang niya ang puno. So, mangutan ako, unsa ang rason nga nung dili ang kita ka-out kayo. Nagduha-duha ka sa kaalam na mo si Jesus? Wala ba ka kasinatik sa gahong sa Ginoo? Wala ba ka kasinatik sa kamaayo? Na nga nung pag naay problema, matistingan. Yabag, manday ng utok. Makainom na din, Lord, napakadra, Lord.
mag-go more deeper diha sa iya because He is worthy. He deserve sa tong kinabuhi. Amen? Thank you, Lord. Nakibasa mong diri sa Panultihon. Panultihon 1 sa RCPD. Sugi diya sa verse 20. Thank you, Lord. Kani siya na ay babae na hilak diha sa publiko, sa mga kadalanan maski asa. Nag-offer siya, offering God's guidance para sa mga tao. I-emphasize niya ang divine wisdom na dili na itinago kundi freely gihatag sa mga tao. Even sa ang pagkamakasasala. Di ba? Musangyaw ta, minsan na nag-a-affiliate evangelism. Nagasangyaw ta. Mauna siya ang wisdom. Si Lord atong gisangyaw. Wala nagpiling si Lord kung kinsa o kung sa kaakiyaha na makabaton ka sa kaalam. Para makakatong ka makinabuhi. Resakto. Amen? Sige, sabay ta. Panultihon 1 verses 20. Magsugod sa 20. Pamati, nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan o sa mga merkado. Next, please. Hanggang sa 33 na siya. Nagsinggit din, laliman ka, singgit na ay effort, na ay dibuhat. Di ka lalim mo singgit. Di ba? Nagsinggit kini diha sa gangaan sa mga syudad o sa tanang dapit na tigumanan sa mga tao. Kini ang iyang giingon. Mga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong binuang? Kini siya na message ha. Dako kay nag-impact lagi ng Kristohan na. Gidawat na nato siguro. Dili na kita magpabuang-buang igsoon. Amen? Dili na ta magbinuang sa tong relasyon. Diya sa Ginoo. Magsige ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili na ba gayon kamo makasabot? Igsoon ang kahibalo nato diya sa buhit ng Dios. Mauni naghatag nato. Nakita gawas nun. Nakita nakaila diya sa buhit ng Dios. Nakita makinabuhi sumala sa atong nahibalaan na mao ang kamatuoran. Amen? In verse 3 at 23. Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamo maayong tambag o ipakibambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsige akong tawag ug dapit kaninyo apan dili kamo mamati wala lamang akong inyong tambag. In verse 25, wala ninyong tagda ang akong tambag ug dili kamo gusto magpatudlo kanyo. Ingon ani na ang mga batasan sa mga tao karon. Kung nakasala, kinahanglan magpaubos, magpailalo, dili ipasigarbo ang atong sala. Tama ba? Amen. Busa katawaan ko lamang kamo kung abuto na kamo kanisdanan. Nagtuog siguro ang tao kay grasya man si Lord, walay pagbuto. Pero dili pa lang ta, buhi pa lang ta. Mahugma na gyud ta. Amen? Mahugma ta, kana din consequences sa ato ang gibuhat. Pero ang nakanindot lang ni Lord ba, kay ginatagan ta chance. Ginapasaylo ta. Thank you, Lord. Ayuhan nila na ako, Lord. Verse 24 na ko, no? At 26. Katawan ko kamo kung moabot kaninyo ang katalagnan nga daw sa buhawi. Sige bugal-bugalan ko kamo kung abuton na kamo kalisang. Basi nagtuo ta ba na gracious kay si Lord dili niya mabuhat ang mga. Naliman to, bugal-bugalan ko kamo, pakaulawan ta. Next. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulo sa kalisdanan ug tungod niini mag-antos kamo og maalaan. Next please. Mutawag mo niya kamo kanako apan dili ko kamo tubago. Grabe no?
mag-obey ka sa pulong sa Ginoo. Wala na magilisod-lisod. Nang adto pa mo og kagayan para maminaw sa kaalam sa Ginoo. Naa na ang pulong sa Ginoo. Nanong lisod kaayo ang pagbasa. Nanong lisod ang paghatag og time sa pulong ni Lord. Nanong busy man gyud kaayo ta diri sa kalibutan. Nalibot pa gyud ta na Lord, imuha baya niya ako ang pagtrabaho, ang kaning promotion Lord, imuha baya ni. Pero maabot gyud ang time nakalimutan na si Lord. Daghan na kay rason dili ko makasimba. Kabalo mo, mutudlo ra gyud nila hindi magbuot ninyo. Ayaw pud mo kakonsensya sa mga kakonsensya mo sa Ginoo. Kay dili man ni magbuot ninyo, mutudlo ninyo. Kay mao ang gihatag na rule ni Lord. Muna, ayaw hatagi og rason na dili ka makapamuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay maabot din ang time so ang matag-usahon pa nito. Amen? Tungod kay wala ninyo gamita ang kahibalo, kanunay kamo nagdumili sa pagtao o pagbaton o kahadlok sa Ginoo. O kay wala man gayon kamo mamatik sa akong tambang o magtagad sa diyang gibadlong o kamo. Angay kamo mag-antos o basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Angkod na lang kita sa pagbaso. Kana ganing mga flattering words na pang-politisyan, di na naangay madunggan dili sa mga Kristohan. Walk the talk. Kay walay laing magpasigumog na ako. Dili atong katapan, dili ang mga leaders, kundi ang Diyos. Mopitaw na magpasakot ka sa gahong sa Diyos. Thank you, Lord. Ang mga taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila modawat sa kaalam. Ang mga buang-buang mga laglag tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. Hindi mo katapan pagtagad. Every Monday na atay usi pagtagad. Every Tuesday na atay usi pagtagad. Every Wednesday na atay women's fellowship pagtagad. Every Thursday nagsugod na ang youth fellowship pagtagad. Every Friday malag-angan lang ang isa ka at tuka Friday na atay babad. Grabe ang pagtagad. Glory to God. Manong mo ikiyas pamangyo. Ang Sunday, bahalag asan mo. Ihatag yun na ni Lord. Kay tunod balaan siya na Allah. Maulang ng atong gisakripisyo igsuon. Ang Sunday na mag-abot ta na ato ang kanagaling nagdilaab mag-abot tapos magsuga ang tanan mo diretso dito sa kasing-kasing sa buhay ng Diyos. Kung matouch na ni Lord, kung matouch na to ang heart ni Lord, mubahagan ang panalangin. Ang mga milagro ang kagawasan ang kaayuhan. Nalipay ba ta ng igsuon? Ayaw na hulatan na naapay pagbadlong kay lisod kaayo. Amen? Apan ang mamating kanako, makaangkon gayon og seguridad. Mahilayon siya sa kakuyaw o wala siya'y angay na kalinsangan. Amen? Receive. We receive ng Lord. Thank you, Lord. We receive, Lord. Salamat, Lord. Amen? Thank you, God. Kaya ang pulong sa buhay na Diyos, inong diri sa Salmo 33, verse 4. Kaya ang pulong sa Ginoo tinuod, ug kasaligan ang tanan niyang himo. Kung tinuod, kasaligan ang buhay na Diyos, kumusta ato ang time para kay Lord? 24 hours. 8 hours sa trabaho. 8 hours sa tulog. Ang 8 hours asaman. Pero nga nung makadumugmang ko na kanang gamay na bigyan ako nahatag na time kay Lord, kanang 5 minutes lang. Kanya pagbasa na ko ba, natulog lagi ko oras. I-change na kayo. Ginadasig tamo i-change
change na. Hatag yung dakong oras ng Ginoo. Pareho ta diri manglaba tanan-tanan, trabaho, lakaw diri lakaw dito. Pero gidasig ta sa Ginoo karon. Spend time ta sa iyang presensya. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Diya sa panultihon 4:20 to 22 sa APSD. Anak, pamatia pag-ayo ang ipangtudlo ko kanimo. Ayaw gayon kini kalimti hinuon tipigi kini sa imong kasing-kasing. Kay maghatag kini maayong panglawas ug taas nga kinabuhi sa nagabaton niini. Praise God. Kung kita nagkinahanglan para sa ato ang maayong panglawas, spend time sa pulong sa Ginoo. Amen. So dili ta sa ato ang key verse. Sa 1 Peter 5 verse 6. Busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios kay moabot ang adlaw nga pasidugan nato. Sa RCTV kay pagpailalom. So pagpailalom mo pagpasakop o pagpaubos sa gahom sa Dios. Maski unsa ang status sa imong kinabuhi igsoon. Kung dili na ang isgutan sa espirituhanon, kinahanglan magpailalom gyud ta. Yan sa gahom. Amen. Lisod ganing magpasakop. Labi na taas ang tanaw sa imong kagalingon. Mas kabalo mo magkuan na niya. Dili na mo magpasakop ni. Lisod ang magpailalo. Lisod ang magpaubos. Hilabi na kabalo ka sa imong standing. Kabalo ka sa imong status. Pero igsoon pag sa espirituhanon na galing na bahin, pareho lang ta. Amen sa makasakit. Pwedeng gamiton ka pag-ayo sa Ginoo. Amen? Kung ikaw bana, kung ikaw asawa, kung ikaw anak, magpasakop tayo sa buhay ng Diyos. Ang mga anak, magpailalong sa ginikanan. Ang ginikanan, magpailalong sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Kung ikaw trabahante, ikaw amo, unsa pa kadiha, diri sa espirituhanon na bangin, kinahanglan, magpailalong ka. Kung di-practice natin diri sa espirituhanon na bangin, I'm sure, dito sa gawas, mahimok mong panalangin. Amen? So humble yourselves, inaan yung katapan. So humble means dependence on God. Na ang pagsayod niya sa buhay na Diyos. I-recognize niyo that you need God. Kitang tanan nagkinahanglan sa Ginoo. Maski unsa pa kakakuyaw sa eskwelahan, nagkinahanglan ka sa buhay na Diyos. Maski unsa pa kakadato, nagkinahanglan ka sa buhay na Diyos. Amen. Humble means to have lowly heart. Mapaugsanon, dili mapahitaskon. Humble people depend on God. Dili sa ilang kaugalingong puso. Diya sa John 15 verse 5, nung galing dito si Jesus, apart from me, you can do nothing. Kana pa lang, apart from me, you can do nothing. Pero nga nung nakamanjoy mo lukso sa basket, nga nung mo diskarte mo yung iya, na wala gani, na malandong kung tama, balilaliman ka, kana ganing tuduhan mo ang trabaho dili sa kalibutan. Pagkahuman malayo na ka diya sa Ginoo. Mangutan ako, di ba apektado mo ang kalag? Apektado ka, ayaw mo na, gusto sa Ginoo ba na namnamo na to yung pulong para magkakunta every decision making. Kaya nga no, ang soul ang nagadesisyon sa Ginoo lang. Amen? So, ato anang isgutan sa unahan. So, humble people obey God. Maski paglisod. Maski paghago kaayo. Pero iyahan din ang sundo ng Diyos. Tingnan daw yung katapit B, are you humble? Are you obedient? Thank you, Lord. Kung sa una, nagtestimony diri si Butata ay ato siya tanatong sugarol, tanan na lang yung bisyo di sa kalibutan. Pero katong naan na kay kahibalo kaalam din sa buhay na Diyos, naan na si Jesus yung kinabuhi, na-transform na ka. Sa una na babaero ka, lalakero ka, karon faithful na sa buhay. Maski layo pa na yung partner, faithful din ka. Di ka maguna-una sa uban.
Kaya ang paghuna-huna sa uban, sala na siya. Amen? Ang mga minyo, ibutang sa iyong huna-huna kasing-kasing na minyo na mo. Kinahanglan magpailalim na mo. Amen? So, dili na mo mag-last of the flesh, last of the eyes, pagpuyo. Tingnan yung partner, pagpuyo. Ay, nasigig pang ambisyon. Kaya dako nagkagdulubagon sa Ginoo. Oh, last of the eyes, dako kay kagdulubagon. Kaya sa iyong mata pa lang nagpakasala na ka. Tama tong devotional kaganiha. Mauna magbigyan nagkuyanap karon. Kaya tungkol sa ka-high-tech, Sir, naana sa YouTube. Sir, wala na. Mingon pa gid ka, YouTube ramang good ni, gitanaw ramang good din ako. Ngano, dili ba affected ang inyong soul? Ayaw gyud paggarak-garak, pag-atik-atik. Kaya wala nag-atik-atik ang kaaway. Magpailalong ta sa buhay na Diyos. Kung minyo na ka, minyo na gyud ka. Amen? Amen. Kung dominante ka sa una, karon magpailalim ka sa buhay ng Diyos. Maski pag naanay chicks dira na perting gwapaha, ibutang sa iyong otok na minyo na ka. Amen! Tama ba? Kaya kung gamay lang yung kikiw-kikiw, kikiw-kikiw diri o kikiw-kikiw na sa asa, sin na na siya iso. Basin dasit kay kaagrabe kay mong pagkamuhat, pero mingon si Lord, naalam ko'y. Diba sa 7 churches? Ang appreciate sila, pero naapoy. Mauni mong gibuhat dong, diri ka nag-iskwalipan dong. Kay hilig kay ka dong, o ana-ana si mong nauna dong. Nagtuo ka na dili sa sala. Nagtuo po ta na natural, hidden sin. Pero walay hidden sin na dili maligid isuon diha sa mata sa buhay ng Diyos. Tanan dayag, bitaw nangingon siya dili pa sa puno sa Galatians, ayaw pakihilawas kung wala pa ka na ninyo. O di ba? Ang mga dalaga kulitabo. Pugni sa Diyos ninyo. Hulatan ninyo ang time. Ayaw mo pagdaling sa kaminyoon kay mo ganito kung gingon pag ninyo na kaminyo na lagi ka. I-enjoy sa ang life. Nakauban si Lord. Nagka-whole heart ninyo na kay Lord. Lord, mga lapit siya ko ni mo, Lord. Kaya kung maminyo na kay son, ay, wala na yun. Mangita kang pamaagi para makabuhat ka sa buhat ng sa iyo. Amen? Kami sa una ni Pastor Patrick, di pa magig na siya all out sa buhat nun. Pero kay tungod in love ko kayo. Glory to God. Wala dyan lang may si Lord yun. Mangita dyan mo pamaagi. Saturday, magbaklay dyan mo panulong sa prayer mountain. Yaan na ako ang mga bata. Siyempre, nag-gilid sila. So, ipahimutan rin ako na. Every Sunday, gilid dyan umalik. Mas tulo na lang sila. Si Sarian pa ko. Mumata ko. Na, ginatagan mo ito wisdom na ni Lord. Ang time management na ito. Sa'yo din kung mata. Alas 5. Kay 7:30 man dito, mag-back up ako. Ano, hindi man mabuhat. Unsa man John, ang problema nato. Unsa man John ang kulang ni Lord naman di man John nato mabuhat ang pinaka-the best para kayo. Akong ginamima, mintas buhay pa ka. Ihatag nato ang excellent, the best thing. Wala ko nagkuhan sa mga galingon. Nabuhat din ako kay Lord na in love ko sa wisdom, na in love ko kay Lord. Maski pagbugnan ko, alam niya, maski pag negatibo, nagduda siya kay alas 3, alas 10 na kumuli, dili yun makapugong sa kuwan. Kay nasayod ko, one day mo atubang ko sa Ginoo, kabalo ko unsa kong gibuhat, wala ko nagpakasalat ko. Wala ko nang laki. Ang akong gibuhat, Lord, nag-Bible study ko, Lord. Maski hadlo kayo mo ulit, kay na mga kwakwak, sila kwaknit. Pero, bingon lang dyan ko ba, Lord,
matag niya sa kong kinabuhi. Pero mga tanak karon, nga hindi maging mabuhat. Ito mo na high-tech na lagi ron. Kulang o gugma. Kinahanglan mahigugma ta kang Jesus. Mahigugma ta sa kahibalo. Mahigugma ta sa kaalam. Ayaw na si Kiyong tagad. 100% sa iyong kaugalingon. Tagda si Jesus na lang tuburan sa kinabuhi. Ikson! Pag mawala na ka din sa kalibutan, wala naman. Basta naguna-una pa mo. Na inyong kalag magkabiling diri. Na inyong pa dyan ka pastor kauban, ni mo ang akong kalag. Sa inyong pagpamuha. Baka kayo na napagpulunan. Ikson, mitas buhay pa ta. Mauni siya ang living sacrifice na makapagmuhat pa sa Ginoo. Atong ni-spend time ang atong kinabuhi kay Lord. Amen sa mga youth. Ayaw mo pagduha-duha. Naa si Jesus sa inyong kinabuhi. Sangyaw. Kung sa kamaayo ni Lord. Ang mga ninyo, ang mga mama, maski nagkagiglay, sangyaw. Diyan sa puno sa Ginoo. Ayun na mo ka ng galing kumpiyansa na kaayon na wala nang bitay ka ng buhaton na pinaka-the best. Amen? So dapat, ano kita? Kayod kita. Amen? Thank you, Lord. Kaya kung sentro na po ang ato ang kawalingon, hinumdumi that Satan is the God of self. Kung ang ato ang mga self-desire na ato ang atong hagtagang pagtagad, ang kanikay, para makainom-ani ko, para makainom-ani ko. God of self naman siya isunod. Pero, abi na ito tama, pero wala ka na makusunod. Abi na ito, maunang giginahanglan ni Lord na kung kayong tao-tama kayo hatag ka. Ang gusto ni Lord, ikaw. Ang iyong presence. Tanawa good na, for example, ka sa abroad. Di ba, mapadala og money. So, ang money ang nag-built-in sa iyahang longings. So, madala na nung dito na, nastaguro na kaayo, wala na, ay, wala, naa siya'y ipangita na kalipay. Maupunda si Lord. Nangita siya sa iyong presensya. Nangita siya sa iyong tingog. Nangita siya sa iyong smile. Pero kung na sentro na din kasi mo kagalingon sa iyong ambisyon na iyong ani, one day, wala ko nang anong soul na ibalik gihapon ka sa Ginoo sa pinakaubos to make you realize na apart from Him, you can do it. Manager na ka o wala na ka sa Ginoo, one day, soul, ma-realize gihapon mo. Labi na sige na lang pagbalipan para kay Lord, di na wala na ang pagpasakop, wala na ang pagpaubos. Kay ngano, nahimo naman ka mapahitas ko, di na ka magpaubos diyan sa bahog sa Diyos. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kanunay ta magpaubos, maski mo sa kaatong naabot sa kinabuhi, magpaubos ta, magpasakop ta din sa buong na Diyos. Lord, be it, Lord, kung sa imong ipabuhat, kung sa imong gusto ipabuhat sa Lord. Like Mary, be it, Lord. Kung ni Barok manggaling si Kapitan Bukol, kung ni Barok manggaling si Kapitan Bukol, para sa katawhan, barugan po na ang katundanan sa buhay ng Diyos. Mauni ang muhatag natin ginabring wala katapusan pag ipay kabuntin. Mauni siya ang takos natong barugan. Ang ganyan natong barugan. Amen? So sa Galatia 6:7-8, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtunga, makalimbong ka mo sa Diyos. Ang ipugas sa tao mausap ang iyang anihon. Kung sa daw, ang ipugas, maong imong anihon. Kung magpugas kang atik-atik, atik-atik ko nandito ka. Kung magpugas ka o sala, muaning dito ka o consequences. Diya sa verse 8, kung sundo nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot na walay katapusan. Kani-ganin mo na, kaugalingong gusto. Kumusta man ang atong kaugalingong gusto iso? Maski tama gani ang partner ninyo, maulag gini ang tama, kay mo niya kung gusto. Walay pagpailalong, walay pagpaubos.
change. Ginan man ta dili pagpasakop sa gawon sa Dios. Pagpasakop sa imong bana, pagpasakop sa imong asawa, mga anak, pagpasakop sa imong ginikanan. Kay kanito gayon ang gusto diri gyud kanunay magtigit ang partner. Sa pagpadayon ng apan, kung sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kani ang kinabuhi nga walay katapusan. Isa may gusto sa kinabuhi walay katapusan. Amen? Ikaduha, kung kita magpasakop sa Dios, sabto nato diha mao na ni siya. Katong sa Matthew 4. Thank you, Lord. Ako na ni siya short na kagay, 10:15. So maghisgot tag tulo ka bahin. So mao ang body, soul, and spirit. Actually, giwali na ni diri. Pero gusto sa Ginoo ba na ma-remind na po ka. So okay lang naman nawag kong tulo para ako ang yung si body, soul, and spirit. Akong diyan yung isay mo volunteer, tulo ka po. Si body, soul, and spirit. So maminaw kita ani ha. Sige, maminaw ta ani lead yun din ako sakton. Daghan tag mga baguhan diri. Ano ba yung sa'yo? Matingala sila. Pwede nila. Sige. So, si body kay si Bebot. Ang soul kay si Bro Cesar. Thank you, Lord. Ang spirit kay si Bro Jairil. Amen. Apa ba tadiha? Amen. So, ang soul nato is the gate between the body and spirit. So, ang spirit, nakakonect siya kang Lord. Then, ang soul, mauni siya ang mag-decide. So, akong kuan na, so ang spirit, nakakonect siya kay Lord. Then, ang soul, mao si Bro Cesar. Mauni siya ang mag-desisyon. Amen? So, ang mind, siya ang thinking, siya ang mupili, o siya po ang feelings, ang emotions. So, ang soul, pwede siyang ma-discourage, pwede po siyang ma-encourage. Pwede po siyang maka-experience siya o kalinaw, pwede po siyang maka-experience siya o kagubot. So, ang body, muak siya kung saan ang iyang gusto, comfort. Mas gusto niya ang comfort kaysa pagtuman. Amen? So, pero diha sa Mateo 26:41, Ningon dito, the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Willing ang spirit, pero ang flesh kay weak. Pero kung katong gidawat na nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, si soul nimo na born, na reborn. Kay patay bayat ta, tungod na si para bayat ta tungod sa sala. Then as we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, mautong nakabatong ta o kaliwasan. Nabuhi ang atong soul. So, inaniha, if the soul is weak, wala nagakaon sa puloy sa Ginoo, wala nagabasa, wala siya kung ginangin, nagabasa, wala siyang pagkaon. Gamay lang siyang strength to choose God. Maski pag willing si spirit, pero si soul, wala nang tagad. Damay din na. Si body yun ang mudaon. So it easily gives into the desires of the flesh kung weak ang soul. Then if the soul is strong, mo-agree na siya sa spirit. Kaya ang spirit, nakakonekta din na siya kay Lord. Kaninang yun ang soul ang kinahanglan nato katagal ng pagtagal. Maunang nagasimba ta, nagabasa ta sa pulong sa Ginoo, nagapamalan ta para ang atong soul. Kung bitaw nandili ka sa butang atong walihan. Tawanon sila, ningon din sila, nasuko ka, kanang nanguan naman ka, nanghukom naman ka. Ingana ang nilang response kung ingana ka sa una. Kaya tungod sa tinuod na offended yun yung body. Kaya dili ba yan na siya nakakulat na sa kalibutan. So kung sa ang mga katikaran din sa kalibutan ay abdi kayo na ang body. Munang kinahanglan nato atiman nato ang atong soul. Maunang kinahanglan ipasakop nato ang ang kaugalingon diya sa buhit na Diyos. Pagpaubos pa na Lord, di ko din ako makaya kung wala ka.
Namingon ka na, adin nang magintal anak sis. Ayaw pag-ingon kay nakapakadin sa kalimutan na kasinlawas. Anytime, pwede na mo gilok ang atong pagkatawhanon. Amen? So then the body follows obedience kung strong na si soul. So, kinsa ang pinaka-importante? Ang body o ang soul? Ang soul. So, a strong soul make mo na siyang mubungat na siya na naanay strong decision. Ang piliun anak niya si Lord. Pero kung mamatig ka ni igsoon na dili mo ginapili, dili may maya si Lord, weak pa yung igsoon. Kung sige lang gani ka pabor sa kalibutan, weak pa yung igsoon. Mauna siya ang tinangihan. Pero kung naana gani kay gisakripisyo, naana kay gihatag na Lord, dili kaya ihatag. Pero nahatag ani nagpasabot strong na si soul. Amen? Diha sa Proverbs 4:23, hudit ko, guard your heart. Nagpasabot, guard your soul. Okay. Guard your heart, for out of it flow the issues of life. Dili sa itong kasing-kasing na adiritanan. O bitaw na for the abundance of the heart, the mouth speaks. Maunang hatagan at pagtagad ang ato ang relasyon sa Ginoo. Amen? So, unsa daw ang makapawid sa soul? Kung emotionally drained. Hindi mo apoy, dito sa kong trabaho. Wala'y problema igsuon. Kaya trabaho na ito, ayaw damaya ang para ko. Give to Caesar what belongs to Caesar. But give to God what belongs to God. Ayaw kawata ang para kay Lord. Ang time ni mo para kay Lord, ayaw ihatag permanente sa kalibutan. Yung sa tinuod lang, naana ang atong halos panahon sa kalibutan. Hindi mo katapat, ihatag ang para kay Lord. Kanaan lang yun siya na natagline, ihatag ang para kay Lord. Ayaw kawata igsuon. Dako kaayon na siya na tulubago. Amen? So, gamay na ang time. So, when the soul is tired, mabroken ang soul, so ang temptation, dalit na lang kaayo. Kung ang ato-atong flesh daw ang strong, the flesh becomes strong, we stop na tag-ampo. Ang ato-ampo na lang, thank you Lord. Salamat kayo sa panalangin, Lola. Lord, huwag man na po, Lord. Ibuhagay na po lang yung panalangin. Pwede ka. Grabe mo. Wala na kayo nag-spend time kayo demanding pa dyan kayo, Lord. Ibuhagay ang yung panalangin. Ingon-anak ang body. Nasaktan ka na, Big Summer. So, kinahanglan mo connect. Sige, kunitanay mo. Tapos mo kulinti na yun. Oh, okay. Thank you kayo, bro. God bless. Mo connect. Naaykuan ba ka ng ganing friction para mo connecta ang tulog magkahiusan si God sa atubangan sa buhay ng Diyos. Amen? So, gamay na dito tayo. Nasaktan ba ng igsoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, diri sa Roma 8, 6 to 9. Kung ang panghuna-una sa tao bigaman sa iyang tawhanin na kinikiya, musangpot kini sa kabangayon. Apan ko na may nahimutan sa Espiritu Santo mo ang iyang kanunay na ginahuna, makaangkon siya ginabuhat. Atong i-practice atong kagalingon ba na atong una-unaon, unsa ang gusto ni Lord. Unsa ang mabuhat, Lord, na mahimaya ka, Lord. Dili nang lahi ang ginahuna. Puro na lang, wala yung problema sa discarding suon. Pero gusto sa Ginoo ba na ma-fill in ang ato ang soul sa iyang pulong, sa iyang kanang sa mga espirituhano na mga butang. Dili nang kanunay. Tanawa ra gud nang magtapok ka. Diba? Tapok tanong. Kung ang isa sa tuwa, grabe ang pamalandong sa buhig na Diyos, dahil ang iyang aksyon, dahil ang pamulong. Pero naay isa,
Less ng kaayo ang pamalandong sa buhay ng Diyos. More kung kalibutan dahil kanyang action. Ato ang nakita. Ato ang ba niya na-experience siya? Wala may problema na magbuhos ka sa itong mga problema. Okay man na siya matabangan natin. Pero makita din mo na lahit yun ang tao na nag-spend time sa tulong sa mga. Amen? Sumaw niya ang gusto sa buhay ng Diyos. Diya sa verse 7, kaaway sa Diyos ang tao kansang pangbuto na gigawan sa iyang tawhan na kinaiya. Clear kaayo. Kung gigawan ka sa tawhan na kinaiya, automatic kaaway. No? Kay wala siya magtuman sa kasuguan sa Diyos at ang tinuod, dili siya makatuman. Munang maski pagwalihan nimo, maski pag-imuhan na yung kasok na yun ang pulong sa Ginoo, pero lahit yun ang iyahang. Iyahang mindset, dili na Diyos kalibutan. Gusto lang yun niya na, munani. Kaya pagkahuman di ay, pagmubigay na ang lawas, wala na. Tapos maguna-una na lang ka, Lord, tagalit ako chance sa Lord. Sa tinuod ng yatagan ng itagnanin chance sa sabi. Maunang ang pina nato, ang ipigal na tayo ng sa Diyos. Amen? Sa verse 8, ang mga tao nga nagasulod sa ilang tawanan ng kinaniya, di kayo makapalipay sa Diyos. Klaro na dyan kayo ang pulong. Kung tinawhanan gihapon ka, di ka makapalipay sa buhay ng Diyos. So kung saan yan makapalipay sa buhay ng Diyos? Ang pagsunod, ang pagtuman sa iyahang kabubukod. In verse 9, apan kamo din na ilalong sa gawong sa inyong tawhanan ng kinaniya. Kay kung ang Espiritu sa Diyos nagapuyog diya kaninyo, gigamhan na kamo sa Espiritu. Mutaas ang kamot sa gigamhanan o gipuy-an na sa Espiritu. Amen? Ang tao nga wala diya kaniya ang Espiritu ni Kristo, dili niya ni Kristo. Daghan po mingon na nagasunod ko isuon self-effort na lang na ino. Weak na imong soul, kay tungkol ang body na imong sunod. Self-effort na naman siya. Mauna siya ang tinuod. Sakit, pero mao kamatuhan. Kung wala na gan ka na-align diha sa buhay na Diyos, imo na lang nang hinahulog. Mao bitaw tong sa Matthew 7:21, di ta na nagatawagan ako Ginoo, makasunod yan sa lunaran. Kadto lamang nagtuman. Kaya pwede, dasig kaayo ka na ka sa pagpamuhat, pero nagpadayon ka sa pagpakasalat. Ato bang nadunggan? Pwedeng active ka, pero naagihapon ka sa heavenly sea. Nanin si Lord pahawak, kay wala ka kailan ko. Pahawak, makasasana. Dili kayo siya binuang na siya sa puno sa Diyos. Diba? Ang Psalms 33 na tinuod ang puno sa buhay ng Diyos. Kasahigan ang puno sa buhay ng Diyos. In verse 12, busa mga igsoon, kinahanglan, sundo nato ang Diyos. Hindi mong katapat, sundo nato ang Diyos. Isalikway nato ang atong tawhanon na kinaiya. In verse 13, kay kung magkinabuhi ka mo sumala sa iyong tawhanon, na kinaiya, mamatay ka mo. Nagpasagot din ba, mamatay ang atong kanan. Mamatay ka mo, apan kung binaagi sa Espiritu Santo, isalikway iyong daotang binuhatan, mabuhay ka mo. Amen? So, ang pagpasakot di ay, it shows in our reaction. It shows sa to ang pagpanugid. Kabalo ka kung espirituhano na siya o tawhano na siya. Kay lahi iyang mga paumbo. Amen? Thank you, Lord. So, sa summary na to ha, ibalik lang din nato gamay dito sa soul, body, and spirit. Na masabtan nato. Na kinahanglan din nato i-fight ang atong body. Labi na kung baguhan pataas. Labi na magaling sa mga dugay na. Usahay ka ng kumpiyansa na ng kaiba. A weak soul, strong ang iyong flesh. Then a strong soul, strong ang iyong spirit. A strong spirit,
weak ang flesh. So, ang strong inner man na agyo'y kadaugan. Muna, makapanguhat yun ka sa kabubuhan sa Diyos. Amen? So, naatay upat sa matag adlaw nato na atong ang permanente i-remind sa itong kagalinaw. Kung sa galinuna, pagpasakop, 1 Peter 5:6, pagpasakop diya sa gahom, sa buhig na Diyos, o siya, mapasidungog nimo sa iyang takda or oras niya. Ikaduha, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalakan, kay siya nag-atiman kanino. Itugyan man din nato. Kung nagkabalaka ka, wala pa katrabaho, itugyan. Nagkabalaka ka, kay nakakay mga baryanan, itugyan ka sa buhay na Diyos, kay siya mangitag pamaagi. Hatagan ka nagkahibalo, kaalam o giha, mo action ka. Dili kay na, dili na lang sa akong mamuhat, kay ako sa Diyos dito, kinabalaka Diyos ko ani ba? So nakaluko ka kay Lord. Kaya wala man yung gitugyan sa iya ha. Nidiskarte ng pag-inuha. Kung unsay para kay Lord, buhata, pwede after nimo sa pagkamuhan, paggawas nimo, gitagbo na imo. Unahan lang lagi ang prinsipyo sa kingdom ni Lord. Ayaw na ang prinsipyo din sa kalibutan. Amen? Kung unahon din na ang prinsipyo nato no, sa kalibutan na pamaagi, magka-problema sa taon na noon. Ikatulo, pag maigmat, pag magpinantayon ka mo kay inyong kaaway nga mao ang yawa na galibot-libot mo na dili na kita magpatara. Kay ang yawa yun na, wa may kaluoy. Gusto kaniya pat yun. Nang gigil na siya sa inyo nga kanu sa kamay mo ano niya, makakaksa na po niya. Pagpilihan na ito permanente na magpasakot niya sa buhay na Diyos. Amen? So, kung sa ito ikatulo, pag mahigmat o pag mabinantayon, pag mahigmat sa inyong cellphone, pag magbinantayon sa inyong cellphone, kay duol na kaayo ang tentasyon na aradiha sulod. Then, ang ikaupat, likuna ang inyong pagtuog, sukli siya, kay nasayod ka mo na ang inyong isip ka matutuo sa tibok kalibutan, isulayan usab sa samang kalatuson. Igsoon, dili gyud ta makasukol ni Satanas kung dili ko na akong patuo. Ang sikreto para makasukol ta, likuna ang iyong pagtuo. Then, asa man nakita ang pagtuo? Sa pulong. Ingon dito sa Romans, faith cometh by hearing and hearing the word. Kinahanglan ang atong pagtuo, mabisbisan, tanan, buhaton na, Lord, unsa man para malikon ko. Kaya kung malikon na kaigsoon, makasukol na ka, tanang buhat sa kaaway. Amen. Gusto ba ta, anak? So first, magpasakop, ikaduha, itugyan ang tanang kabalaka, kay may kabalaka ang Diyos sa matag usa. Ikatulo, magbinantayon. Kaya naglibot-libot lang yun ang atong kaawan. Ikaupat, likuna ang inyong pagtuo. Igsoon, likuna ang inyong pagtuo o padayon diha sa inyong pagtuo sa buhay ng Diyos. Amen. Ako diyan yung makalusa sa pagpanigod. Thank you, Lord. Inundan si Paul sa Galatia 4:16. Apan karon, kay tungod si Paul, si Apostle Paul, iyahat yung ginasangyaw ang kamatuhan. Bahalad kung sa'y buhaton sa iya yung sangyaw. Diri sa Galatians 4:16. Ingon pa dito, apan karon ginisip ninyo ako nga kaaway, tungod kay isugilon ko kaninyo ang kamatuhan. Kung isugilon galing diri sa kamatuhan, pastor, dili ta dira. Kita nila yung personal. Ayaw yung personal. Sa tingod lang. Ni-obera ka dito. Ningon yung balward na. Pagbalward mo, hindi mo kita. Blessing! Kaya nang abot sa kayo na anak ba? Di manintingon yung kung ano sa pagbalward. Unang bingo kini Pastor Bad, dapat ako lang dito magwalahan. Ako ang tibuhat ang kinapangtanahan. Hindi ko gusto. Muna ayaw mo pamasinan. Ayaw mo kahadlong ako. Labi ka sa van,
ko sa Ginoo. Kay si Paul bitaw niya na siya, ayaw ko ninyong karaman. Uyog, Gabriel. Ano siya diri ko? Nahimo na ko ninyong kaaway, tungod kay isugilan ko kaninyong kamaturan. Dili na kaaway, isuon. Kauban ka, mali siya. Kaya kayo pang lamay. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat kayo mo na, Lord. Give us your heart. Kasing-kasing pinupigin na ang pagpaubos. Kasing-kasing gino na mahigong nga ako. Soon, karungtak na ang ato ang grab opportunity. Open ang altar. Kaya galing tinguhaon na ito ba na? At kasing-kasing na ay pagtinguha, pauhaw diha ni Jesus. Kaya mahigupagin ka sa eleksyon. Kaya ginakanta natin dirihan. Ikaw ang katagbawan, Lord. Pero anong dali naman kita makabalibad kay Lord? Ikaw ang kalipay, Lord. Ikaw ang kinabuhi. Pero anong dali na dyan ka ito kalimtan ang para kay Lord? Lord, salamat ka ay Lord God. Kung ang hangin akong matagusan, open ang altar. At kung ipaklen sa mga kasing-kasing diya sa buhay ng Diyos. It is between you and God. Thank you, Lord. Give us pure heart, O God. Thank you, Jesus. Come on, anong tinuhaw ni Soon? More than gold si Jesus. Siya nga itong kinabuhi. Seryoso si Lord sa itong kinabuhi. Nagtagad si Lord sa itong kinabuhi. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. That's what I long for. A heart that follows. I'll turn to Jesus, Lord.
all worship. God sets me with your love. A sweeter aroma of worship than rises to your throne. Hallelujah! Ang tanging kasing-kasing Diyos, kasing-kasing na puti, Lord, kasing-kasing Ginoo na puno sa iyo ang puno, kasing-kasing, O God, that beats compassion, Lord, kasing-kasing na matinuhanon diha kanimo, kasing-kasing na nahigugma diha kanimo, O God, kasing-kasing na naang pagtuman diha kanimo, Lord. Lord, ang akong mga deklarasyon, O Diyos, sa matag bisanan ni makaroon, Lord, na kami makakatudyod, mahigugma diha kanimo, Lord God. Kung naalang iamay mo na, O Lord, ikaw yun, O Diyos. Kaya unahon ka na mo, ginulidyong ipahiluna ang tanan, O God. Salamat, O God. Thank you, Jesus. We bless your name. Come on. Kailangan mo yun, Diyos. We bless your name, Jesus. We praise you. We magnify your name, Lord. We adore you. We love you, Lord Jesus. Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Salamat, Lord, kung nakasakit natin ang kausapan. Salamat, Lord, na natin kadagaya sa kinakulitin mo at kauban ka na. Ang tanang tungkol iban, handa mo kayo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Kumusta man ang kansa? Praise the Lord! Ako ba na sabtan yung pag-ayo may tungod sa tulog kapahin sa ating kinabuhi? Amen! Amen? Motong giingon nga ang atong